Hello mga kababayan, ito na naman po si Tito's Random World, Search for Truth Channel, dahil patuloy po tayo maghahanap ng katotohanan dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Sabi nga sa John 8:32, then you will know the truth and the truth will set you free. So sa katotohanan lang po tayo magbabase sa lahat ng bagay sa ating mga desisyon sa buhay. Dito po ngayon sa video na ito mga kababayan, nais ko lang po i-share sa inyo yung isang pangyayari doon sa Cebu. Noong nakarang araw lang, yung pag-celebrate ng Sinulog Festival. Aywan ko tama yung pagka-pronounce ko. Sinulog Festival. Na dumalo si Senator Risa Hontiveros. Etong si Risa Hontiveros, masyadong nagpapa-tawag nito. Nagpapa-epal, bumisita siya. Siguro di natin alam kung invited or what is this surprise guest. But ito yung kaibigan, ang nangyari. Winilcome siya. I don't, di ko alam kung napanood nyo to. Dahil winilcome siya ng MC na minensyon ng pangalan niya. So, siyempre, sa dami ng tao, maingay yun, sigawan, ano. Nung na-mention ng pangalan niya, alam nyo yung nangyari. Bino siya, boo. Tapos alam nyo, instead na sigaw ang pangalan niya, Duterte ang isinigaw ng mga kababayan. Actually, nung una, hindi ako naniwala nito dahil yung mga nakaraan na mayroong Cebong PBBM na noon na bumisita sa palarong pambansa yata yun, na pinalitan yung audio. Parang pineke, pinatungan yung audio na pinalalabas na yun yung background doon na si Duterte ang sinisigaw. Pero hindi pala totoo yun. So ito, makikita mo na parang sa akin palagay ito totoo dahil nga may sign pa ng thumbs down. Thumbs down pa habang nagsisigawan sila ng Duterte. So, pero kung ako si Risa Hontiveros, di ba, halos matunaw siguro ako sa iya. Dahil nga, doon niya nalaman ngayon ang sentimento ng mga Pilipino. So, again, hindi na naman sasabihin naman hindi majority yan. Pero I don't think na doon sa dami ng tao sa selebrasyon ng Sinulog Festival sa Cebu at karamihan din na nagsisigaw ng Duterte. So, mayroon lang ibig sabihin noon ay parating na mayroon lang minsaheng ibig iparating sa kanila doon sa mga gustong magpabagsak kay Duterte. So, alam naman natin si Risa Hontiveros, si Senator Risa Hontiveros, di ba? So, yun mga kababayan, panoorin po natin ang video clip na ito at kayo na po ang humusga. Po natin. Risa Hontiveros! Tingnan niyo mga kababayan, yung mga mga kamay nila, Duterte. Risa Hontiveros! Ayan kung makikita nyo mga kababayan, yung mga kamay nila, nakaganon nakaganon habang sumisigaw ng Duterte. Ayan, mga kaibigan, kalinaw-linaw na sigaw ng mamamayan doon sa nag-attend doon sa mga audience doon sa Sinulog Festival sa Cebu. Na parang kung sa akin, sa bagay, hindi ko pa naman sa buong buhay ko mga kaibabayan, hindi pa ako naka-experience na ibu ako ng mga audience. Minsan humaharap ako ng maraming tao, never pa ako naka-experience na binuo ako at saka ibang pangalan ang sinisigaw. Yung bang imaginein mo yung taong galit ka doon sa tao na yon at yung pang isisigaw ng mga tao na sasalubong sa'yo. Di ba? Parang ang laking insulto sa akin yon na yung kalaban ko, yung kaaway ko pa or galit ako doon sa tao na ayaw ko, kahit mabigkas lang ang pangalan, ayun pang sinisigaw ng mga tao. So instead na i-welcome ako, yun yung isasagot sa akin or sisigaw sa akin, parang sakit yata sa kalooban ko noon mga kababayan. But anyway, nangyari yan kay Senator Risa Hontiveros. By the way, itong video clip na ito, pasensya na po kayo, medyo malabo. Dahil iplinik ko lang yung YouTube account ni Pambansang Loyal doon sa video clip na yan na in-upload niya. So, doon lang ako kumuha. At mga kaibigan, nakikita natin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran na kailangan po tayo mag-ingay, kailangan po natin ilabas ang ating saloobin.
na not to the extent na magre-rebuild tayo sa gobyerno, manggugulo tayo sa gobyerno. Dahil actually, sabihin nga ng iba, si PBBM daw is a weak leader. Tapos yung iba galit sa ibang senador na kumukontra kay Duterte. Actually, ang ating presidente ay biblical yan na kailangan irespeto natin. Nasa Biblia yan na irespeto natin ang ating mga elected officials. So, kailangan natin suportahan sila sa kabila ng mga panawagan ng iba ng pagkawatak-watak o pagkahati-hati. Ang gusto nilang pagkahati-hati. Gusto nila Duterte lang, gusto nila PBBM lang, pero hindi po yan ang solusyon sa problema natin. Nature na sa tao ang hindi perfecto kasi wala nga perfecto sa atin, may pagkakamali tayo. Pero ang issue dito kasi, yung problema ng sambayan ng Pilipino ay nakasasalalay ito sa ating leader. So kung ang leader natin na hindi siya sincere, so mukhang kailangan niya makinig sa boses ng taong bayan. So ito si Risa Hontiveros, si Risa Hontiveros, medyo kailangan niya makinig sa taong bayan na walang natutuwa sa kanya, di ba? Sabihin na naman, hindi majority yan. Ang majority natutuwa sa kanya. Sino kaya naman itong majority sasabihin niya? Di ba? So, isa yan sa tansya ko na hindi makakalimutan sa buong buhay niya. Yung ibuka, tapos yung taong isisigaw pa, yung taong ayaw na ayaw mo at gusto mo ibagsak. Di ba? So, mga kaibigan, siguro, part na rin yan sa pangumpanya sa eleksyon. Kaya siya nandoon, di natin alam, di rin ako sigurado. Pero di natin maiwasan na maisip na, kasi malapit ng eleksyon, na alam niya, may mga kandidato siyang, may grupo sila din na may mga kandidato. So, siguro, na naghihingi rin siya ng suporta ng mga taga-Cebu. Nagkataon lang, medyo hindi maganda ang pag-welcome sa kanya. Di ba? So, mga kaibigan, panalangin po natin, patuloy po tayong manalangin na ang Panginoon ay magbigay ng magandang kaisipan, katalinuhan sa ating mga leader, sa ating mga senador na katulad ni Risa Hontiveros. Naisipin naman sana ang kapakanan ng taong bayan, hindi yung idinadahilan lang ng taong bayan sa mga personal interest katulad ng mga ginagawa ng ibang mga politiko. Okay? So, salamat sa inyong panonood. God bless us all and God bless the Philippines.